Okay, para po sa ating gospel text reading, of course, God's Trinity Boards, na matatagpuan sa muli sa chapter 12 ng John. And this is the message for today. Sabi po ron, on the next day, the large crowd who had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took the branches of palm tree and went out to meet him and began to shout, Hosanna! Blessed is the who come in the name of the Lord, even the King of Israel. Jesus, finding a young donkey, sat on it, as it is written, Fear not, daughter of Zion. Behold, your king is coming, seated on a donkey's colt. This thing his disciples did not understand at the first, but when Jesus was glorified, then they remember that these things were written of him, and that they had done these things to him. So the people who were with him, where he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead, continue to testify about him. For this reason also the people went and met him, because they heard that he had performed this sign. So the Pharisees said to one another, You see that you are not doing any good. Look, the word has gone after him. Praise be to God for his reading of his word. So ngayon po, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating chapter 12, ng ating book of series in chapter 12. Ano po? Ang magdadala po ng mensahe ng ating for today is ang ating Pastor Richard. May pamagat po ng The King's Arrival, Triumphal Entry. Pakinggan ko na po ang ating puting pastor. Thank you, Lord. Tayo po'y makakaupo na, kapatid. It's a wonderful privilege po na ako po ang naunang mensahero for this year. Pasensya na pa sa Edison, ako nauna sa iyo for this year. I was thinking, ang resume po ng ating John series will be after Arkham. Kasi I was thinking may special message tayo for the New Year this Friday, pero parang nabago yung program natin. At nag-continue tayo sa series. It's not that we are unprepared. Dapat naman lagi tayong prepare pagdating sa pagsiservisyo sa Panginoon. There's no excuses. Kaya napaka-importante po na tayo bilang isang Kristiyano ay meron tayong stock knowledge when it comes to the Word of God. Para anytime during the battle, dyan, yung mga unexpected moments natin na kailangan nating i-share yung gospel, we have to be prepared at all times, no? Especially at this time na pinag-aaralan talaga natin, yung series natin is about the gospel itself. This is the full deity, ang divinity ng ating Panginoon Kristo yung pinag-aaralan natin dito, and we are proceeding to the most momentous part of His ministry on earth. Parating na tayo sa pinaka-climax ng kanyang misyon sa lupa, no? Kung tutuusin ay itong linggo na to, itong message na to is about Palm Sunday. Kung tawagin natin sa Catholicism or sa Roman Catholicism, mayroon silang sineselebrate na Palm Sunday, that is the entry for the Holy Week, di ba? Sino nakasubok niyan? I'm sure bumibili pa tayo ng mga palaspas sa palengke ng araw na yan, mas magandang palaspas, mas malaki, mas sikat yung wagayway mo, di ba? Alam natin yan. Tsaka parang napaka-holy ang dating natin yan, dahil ang palaspas na yan parang investment natin yung palaspas na yan for the whole year, dahil isinasabit natin yan sa harapan ng pinto natin ng bahay, di ba, mga kapatid? Hindi natin makakalimutan yan. Parang Passover, yung natin, nagaya natin yung Passover nasa kanila, yung blood of the lamb. Tayo naman yung palaspas ang inilalagay natin sa ating pintuan ng bahay the whole year ay hanggang sa mabulok na lang yan, at minsan ay inaalay pa natin sa simbahan niya the following year para gawing abo for Ash Wednesday, di ba? Tandaan nyo ba yun, mga kapatid? I'm sure hindi natin makakalimutan yan, lalo na po yung sa aming mga tagapakinig ng ating mensahe ngayon. Ito po ay napaka-importante, at ito po ay papasok na tayo sa pinaka main story ng yung purpose ng ating Panginoon Kristo. Kung dati sinasabi niya, it is not my time yet, pero ito, kaya naging triumphant ito, ay mamaya pag-aaralan natin o sa tatalakay natin, bakit naging triumphant, no?
Actually, kung ako bibigyan ng title ng mensahe na to, ayoko muna sana itong lagyan ng titulong triumphal entry. Kasi para sa akin, although it is prophesied to be a triumphant entry, para sa akin kasi ito, yung pinaka-essence ng pagdating ni Kristo rito is parang iba eh. Hindi naman siya talaga tinuturing na hindi naintindihan ng mga tao ang kanyang pagbalik nito or pagpasok niya dito sa Jerusalem, ano. Dahil ito po ay nakasalalay sa nakaraang na event na nangyari. Kung tayo po ay patuloy nating inaanalisa yung ating ang ating series, so saan tayo huli? 'Di ba? Prior to that, nandun tayo kay Lazarus sa John 11, doon tayo matapos, marami ang nakasaksi sa nangyari diyan. 'Di ba? Napakarami. It might be hundreds. Iba nga nagmamadali pang bumalik ng Jerusalem nung ma-witness nila yan. Di ba? So one of the momentous events of the Christ ministry before yung kanyang inevitable death or yung kanyang inevitable crucifixion na mangyayari yan. Pagpasok natin ng John 15, yan na, nandiyan na tayo dyan. Ano? Of course, last week ay tinalakay naman natin na habang si Kristo ay nag-stay pa doon sa Bethany, may nangyari diyan na sino ba yung nag-aral? Sino yung nag-alay ng alabaster perfume ng sa pinakamahal na perfume? Si Mary, di ba? Nag-show siya ng kanyang exemplary sacrifice and worship by means of appointing Christ's feet with incredibly expensive substance referred to yung spikenard kung tawagin. Yan pala, kung tataanapin nyo yung spikenard na yan, ay nakukuha pala yan sa India noong time na yan, ano, during those ages, at napakamahal talaga ng perfume na yan, ano. So that is parang kung titignan din po natin, it is parang yung premonition na ni Christ na sa kanyang burial, kasi nagiging na tradisyon ng mga Hudyo ng araw na kapag ikaw ay namatay, pinapahirang ka ng pabango, di ba? So parang alam na, o kasi nasabi na rin ni Kristo sa kanila na ang kanyang oras ay darating na, no? So si Mary ay nag-alay ng kanyang ng isang pinakamahal na alay. Hindi naman ang kanyang buhay, no? Pero yung that is the anointing of oil. That is something symbolic para sa kanila po ng time na, para sa ating Panginoon Kristo, na appreciate niya yan. That is glorified, that is one way of glorifying Him, no, sa buhay po ni Mary. Okay? At syempre, naganap din po yun dahil marami ang naka-witness ng pangyayari ng pagkabuhay na magmuli ni Lazarus. Nandiyan yung sa verse 9 ng chapter 12 natin, ay meron pang plot para patahin si Lazarus mismo. Di ba? Siguro naman naalala nyo yun, ano, nung tinalakan ng ating pastor yan, na binalak pa nilang patahin si Lazarus. Dahil bakit? Abay, teka muna, na-empower na tayo ng mga pangyayari na pinaggagawa ng taong yan, si Kristo na yan. No? Galit, sobrang galit nila eh, pati yung binuhay na patay, gusto na rin nilang patayin talaga. Ano? Talagang asar na sila, kumbaga, nanggagalaiti na sila sa galit. No? Hindi nila binigyan ng emphasis yung milagro na ginawa ng ating Panginoon Kristo, na bagkos ay nagalit pa sila. At yung kanilang pride ay umiral. Yung kanyang yung kanilang depravity, ng kanilang pag-iisip ay talagang nandoon, ano? So ang ating title is The King's Arrival, Triumphant Entry. Mamaya malalaman natin bakit tinukoy niya as King's Arrival or it is a triumphal entry. Pero gusto ko muna sana kung meron kung papaubaya ay may ipi-play ako sa inyong visual video or visual na ipapalabas natin para magkaroon tayo ng idea kung ano ba talaga tong event na mangyayari na to. Play natin, ano, para mas ma-impute natin yung mga, or dala natin yung ating sarili sa event na ito, mga kapatid. Okay? Panoodin natin, mga kapatid.
Talaga Brad, may effect dito Brad. Tanggalin ko muna to. Tanggalin ko muna to. Do you hear that? Sounds like multitudes. This is the moment! The Son of David. The Messiah! Hosanna. It means save us. Hosanna to the Son of David. Hosanna to the Son of David. Stop! Stop! Stay away from us. We mean no harm. You tried to kill us. No one wants a riot. John, Z. I want to hear them out. If you turn back now, it could save your life. Oh wait, we're not going to do that. Do you hear that, Judge? The people sound like they're ready to crown him king. And for declaring yourself a sovereign, Rome will descend on us all. I have said nothing about an earthly crown ever. You're riding a donkey. For those of us who know prophecy, your meaning could not be any more clear. What does he mean? Zechariah's prophecy of the Messiah. Behold, your king is coming to you, righteous and with salvation, riding on a But donkey. people haven't even seen the donkey yet. And once they do, everything they hope for will be confirmed. It already is. Can't you see? We should be rejoicing. This is the moment that we will all be saved. Hosanna to the Son of David! I don't stand with these men, but they are right. Raising Lazarus changed everything. Jesus will not be safe inside the city gates. You are calling for his killing! Don't you see? Teacher, if you value your own life, tell your students to stop. I could tell them to stop. I tell you, if they were to be silent, even these very stones around us would cry out in their place. Come on, man. It's good news for you too. What do we do now? We can't walk in behind them. We'll look like followers. We'll take one of the other gates. Come on. Joseph.
time has come. Reverend, you're right. Okay. So siguro sa napanood nyo ngayon, meron na tayong idea kung what is this event or itong mensahe natin, what meant for, no? Nalaman natin sa video na to na ito yung triumphal entry niya sa Jerusalem muli. Alam naman natin na pabalik-balik si Christ sa Jerusalem, di ba? Nanggagaling pa siya ng Capernaum, that is around 180 kilometers away from Jerusalem. Bakit ngayon lang to nangyari? Di ba? Ito yung sinasabi sa inyo, yung effect ng nangyari kay Lazarus. Di ba? So maraming naka-witness dito sa napakabigat na miracle, yung pang-pito na miracle ni Christ, kung saan maraming naka-witness itong mga mangha na pangyayari na ito. Kung kaya't ang tingin nila sa ating Panginoon Kristo ay ito na yung magliligtas sa atin. Ito yung makapangyarihan na Misaya or ng tao na to, isang makapangyarihan na papalit na sa trono ni David upang iligtas tayo. Pero tika muna, mukhang may maling analisa or pagkakaintindi ang mga tao na to na sumalubong sa kanya, no? Muli, ang Bethany ay napakalapit lang. Ito ay around 3 kilometers o 3 miles away lang. Marami sa mga Hudyo ang nakawitness ng resurrection ni Lazarus. At alam natin yan, the new Christ is going to Jerusalem, kaya they gathered together. No? It was only about 5 days at Passover na. Kaya bumalik din si Kristo. No? At to fulfill the prophecy that siya ay, kaya yung kanina sa video nakita nyo, meron siya nakita na dugo dun sa wall that symbolizes na nagsimula na. I am the Passover lamb that will be slaughtered, that will be offered. Pero wala pang ka-idea yung mga tao na yun na sumalubong sa kanya dahil ang kanilang iniisip para sa kanila is something like political. No, ang kanyang pagpasok muli sa Jerusalem ay something na about social. No? Siyempre, ang balita na yan ay kumalat kaya ganun karami. Siguro mas actual event mas marami pa sa nasaksihan natin sa video, no? Dahil ang Passover, kung saan ang mga Hudyo ay naggagather kung saan places at pumupunta ng Jerusalem upang sa ganoon ay ipagdiwang nila. It is only around 5 days. At eto na, yung Passover lamb na kung saan ay naitakda o naisulat sa mga prophecy that the Passover lamb will be slaughtered on this Passover. He is the Passover lamb. So sa celebration po ng Passover, talagang Diyos mismo ang iaalay upang sa ganoon ay mamatay, no? Upang sa ganoon ang kanyang dugo ay forever na magiging simbolo ng kaligtasan, hindi na temporary kagaya ng mga ginagawa nila nung araw na sila nag-aalay sa Old Testament ng dugo. Pag sa ganoon temporary to cover their sins. But this one, He's the God Himself na mag-aalay ng dugo sa darating niya. Kaya sinabi niya sa verse 12, on the next day when the large crowd that he had come to the feast heard, that Jesus was coming to Jerusalem. So nabalitaan nila, kaya sila ay nag-organize ng event na ito. Kung saan ay kumuha pa sila ng palm trees. Sabi sa verse 13, they took the branches of the palm trees and went out to meet him and began shouting. Kanina naririnig natin, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Indeed, ito tandaan nyo, the King of Israel. Kaya yung title natin, The King's Arrival. That is something prophesied. No? Ito po ay propesiya na ang kanyang pagdating, the King of Israel. Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Indeed, the King of Israel. This is a Christ celebrated entry. No? And so Christ arrived in Jerusalem sa kanyang pagdating. They took the palm tree leaves, waving as a sign of, itong palm tree na is a sign of respect and adoration. No? Yung palm tree ng time na yan is a symbol of victory or triumph.
Victory or triumph yan. Ano? Kaya nga victorious entry ang kanyang pagpasok sa Israel, sa Jerusalem. No? Dati, ayaw niyang ipagsabihan, di ba? Pero dahil alam niya na nasusulat na, nagpaubaya na siya sa nangyari, di ba? Kita mo, nagpaubaya na siya. Dati tumatakas siya si Kristo, nawawala bigla yan sa crowd. Pero yan, yung ngayon, yung entry niya is talagang open in public. Hindi pinabayaan niya na talaga, no? Dahil alam niya that the time is coming. No? Ito na yung tamang oras upang siya ay magpakilala na. No? So Christ entered Jerusalem as the victorious king, even though his victory is not yet visible and will be achieved. Alam naman natin that the victory will be achieved on the cross. Di ba? Victory over what? Pag tinanong ka, what is the victory of Christ and our victory? No? It is the victory of the cross is the victory over our sin. Di ba? Our death. The victory over death. So, pag sinabi natin, what is the greatest victory of a Christian? Di ba? It is from the victory over death. Dahil yung death, wala naman nakakaiwas sa kamatayan. Meron ba? Yan ba yung isang, no? Na ang kamatayan, walang nakakaiwas yan. Walang pinipili yan. Mayaman, mahirap. Di ba? Lahat ay darating ng kamatayan. But the victory of a Christian is the victory of Christ defeating death. No? So he was the Passover lamb. No? And so Christ arrived in Jerusalem and took palm tree, and palm tree is the symbol. Yung nga sinabi ko kanina, the triumph is who he is, not how he looks. Iba kasi yung ina-anticipate ng mga tao dyan. Di ba? They are anticipating a image like David, the King David. Pero tatandaan natin, si David is isang pastol. Hindi naman siya talaga galing sa lineage ng mga hari. Di ba? Galing siya sa he was raised and siya ang pinadala siya ang kinuha ni Samuel, Prophet Samuel, at inanoint to be maging hari, nakapalit ni Saul na talagang wala kasi sa ayos yung hari na yun. No? So, ang kanyang pagdating, because this is a prophesied, he is the Passover lamb. These cheering crowds are celebrating because they are excited at the prospect of a challenging Roman rule. Yung sinasabi ko kanina, no? It is something political through a God-ordained conqueror who can raise the dead. Ikaw ba naman maka-witness ka ng tao na bumubuhay ng patay? That's something different, di ba? Pero para sa kanila teka muna, ito'y karapat dapat talagang maging hari ito dahil ito'y may superpower. Wala silang pakialam muna sa talagang sa pinaka-nature ni Christ. Parang nakalimutan lahat nila yung mensahe ni Kristo na na-share sa kanila. Yung mga tayo na yun, nung si Christ ay nasa early ministry pa. Napalitan lahat siya nung ng kanyang eto na kasi nasa malaking kalugmukan sila ng problemang political at social ng time na yun. No? But not knowing the time na yung providential na talaga yung pagdating ni Kristo na yan, as Jesus enters Jerusalem as the true Passover lamb, yun ang hindi nila nakikita. No? Hindi nila na-recall. No? Basta nakapokus sila sa pagiging gusto nilang iluklok ang ating Panginoon Kristo bilang hari. Doon pa lang naman sa discourse, di ba? Doon nung siya ay nangaral sa burol, gusto na siyang gawing hari, di ba? Anong ginawa niya? Di ba? Tumakas siya sa Sea of Galilee. Doon pa lang gusto na siyang gawing hari. Kaya lang, it's not my time yet. Kaya ang ginawa niya, tumakas siya sa dagat, di ba? Sa bundok, tapos pinauna niya muna yung kanyang mga we have to recall the story, di ba? Pinauna niya muna yung kanyang mga apostol or disciple, siya pumunta na muna ng bundok, tapos bumagyo, nakikita niya pa, binabagyo, at siya'y naglakad sa tubig. Pinuntahan niya kanyang, di ba? Gusto na siyang gawing hari ng mga time na yun pero it's not yet his time. Pero eto, pumasok na. This is not a coincidence. It is a divine orchestration. No? This is a decree from God Himself. Nasusulat. It is prophesied. No? From previous stories, tinago pa ni Christ yung identity niya nga. Di ba? Pero ngayon, talagang exposed na. Sumisigaw sila, Hosanna! Hosanna! Ito yung kaninang prophesied, di ba?
Kay Sekaraya yun, di ba? Hosanna true words with false understanding. Okay na sana eh. Hosanna. It is a true words to be a savior. Save us. Ang ibig sabihin, di ba? They were shouting, Hosanna, blessed is the one who comes in the name of the Lord. Indeed, the King of Israel, that is quoted in Psalms chapter 18, verses 25 to 26. The prophecy of Christ. Psalms 118, verse 25 to 6. Hosanna means, save us now. True words. Save us now. With false understanding, mga kapatid. There is a false understanding among those people. They quote a messianic psalm, but their expectation is earthly. Isipin mo, alam nila nung time na yan kung ano yung Psalms 118 na yan. Di ba? That this is the Savior that is coming to save us. Pero ang iniisip nila something political and social. Dahil hirap na sila sa earthly rule ng Roman Empire at that time. They rightly call him king, but wrongly define his kingship. Ikaw ba naman, may hari ba naman na dumarating na nakasakay sa donkey? Hindi doon sa napakagandang thoroughbred. Di ba? Mga hari, kita mo, pag sumakay yan, pag doon ka napunta ka, pag nanood ka ng Lord of the Rings or any kind of kingdom, yung mga ancient times na mga kingdom war or talagang full of glory yung hari dyan. Ang ganda ng karwahe, ang ganda ng suot niyan. Pero tignan niyo man yung suot ni Kristo kanina. Yung bang masasabi mong entry ng isang hari? Nasa donkey pa. Eh dito, yung mga Saudi, pag sinabing donkey ka ibang ibig sabihin nun. Kumbaga parang kang bobo ka nun, parang ganun. Pag sinabihan ka ng donkey, may ibig sabihin yun. Pag tinawag donkey, so yung mga hindi pa natatawag na donkey dyan, ng mga Saudi, huwag nyo na kayo tawaging donkey, no? Something different, no? May ibig sabihin po sila doon, ano? They want a political liberator. That's the main thing. Yun po ang nasa isip nila, no? Not a crucified savior, actually. Na-misinterpret nila yung ginawa ng ating Panginoon Kristo na yan, no? Nung sila ay namangha, ay talagang gusto talaga nilang gawing hari nung umpisa pa lamang, ano? So this is that symbolizes the true depravity of the human race. Balik tayo sa ating doktrina ng depravity of men. Di ba? A natural man cannot really understand about the things of God. It's foolishness for him. This is something foolishness for these people who foolishly understand the message of Christ. Di ba? Na-divert ang attention nila sa ibang bagay. That the fallen humanity can confess biblical truth while misunderstanding its meaning. They want salvation from Rome, not from their trespasses and sins. Isang kaligtasan lang sa kamay ng mananakop na nagpapahirap sa kanila. Pero hindi kaligtasan ng kanilang kaluluwa na kung saan yun ang dala ng ating Panginoon Kristo. Hindi nila alam that Jesus is the true King promised in the Scripture. But He is not the King of kings which these sinners expect. Sa verse 14 sabi, Jesus finding a young donkey sat on it as it's written, do not fear, daughter of Zion, behold, your king is coming, seated on a donkey's colt. Now, alam niyo kung bakit triumphal entry ng king, ano? Kasi prophesied talaga. Kaya nga, sinubject na ng ating Panginoon Kristo yung kanyang talagang sarili because He knows that it was prophesied from the Scripture na kailangan niyang i-fulfill yung mga prophecy na to. Isipin mo, bigla na lang may dumating na donkey. Ninais ba ni Kristo na may dumating na donkey? Yung pala, nasusulat pala yun. Yung donkey na yun is talagang at the right moment for knowledge of God na yung donkey na yun nandun. Upang sakyan niya. To fulfill the Scripture.
It was from Zechariah 9:9. God's promise are being fulfilled on real time. Sa fulfilled prophecy. Alam nyo kung tatanungin nyo ako kung ilan ba talaga ang propesiya ng ating Panginoon Kristo sa Old Testament? Alam nyo ba kung ilan? Sino nakakaalam kung ilang propesiya by numbers? It is more than 360 prophecies. About 360. Ganon karami. About the coming of Christ. Kaya yung talagang isang depraved mentality ng isang ng isang tao na hindi nananampalataya sa Kristo ay hindi natitignan yung mga bagay na yan. You have 360 prophecy being fulfilled in the New Testament, 100% accurate. That is something else. Walang prophecy ng ibang tao ano mas yung nag-prophesy na hindi na-fulfill ng 100 na na-fulfill ng 100%. Meron silang sinasabi, Nostradamus daw nung araw, di ba? But only Christ fulfill 100% accurately all His prophecies. Siyempre, siya yung Diyos mismo. Alangan naman sumablay, di ba? He is the all-knowing and all-powerful God. Before the ancient of days, before the foundation of the world, He exists, the Almighty. Diba? Again, it is victorious because God is fulfilling His word. That is victorious. There is this is not an accident. Actually, He intentionally fulfills the scripture. Not riding on something glamorous war horse na sinasabi ko nga kanina, but in a donkey is a sign of humility. Di ba? Not military force, but peace. Di ba? Not earthly dominion, but a redemptive submission. Yung dumating ng yung mga hari ng mga Israel noong time na yun, that's always earthly dominion, di ba? Kaya lahat sila nag-fail eh. Walang humility. Bumagsak yung Southern Kingdom ng Judea, nasakop ng Babylonian Empire, tapos nagkaroon ng diaspora, napunta sila lahat doon. Tapos from there, nasakop pa rin sila ng Persian Empire. Kaya nagkalat-kalat sila, kaya hanggang ngayon sa Iran, ang dami pa rin Hudyo, di ba? That is because of the diaspora at that time, when they were exiled, dahil nakangker na yung Southern Kingdom ng Israel at that time. Know your history in your Bible. Huwag kayong papayag na si Brad J lang ang nakakaalam ng mga kwento na yan. So this is the nature of Christ's kingship. Jesus come as a king, yes. He is a king, but a suffering king. Hindi yung king na talagang pagpasok niya, kala mo, magkakaroon na ng glamorous and he will have a royal throne. Diba? Yung pasok niya ng kingship niya na as being prophesied in the scripture is he is approaching his death. His suffering and death in the cross. Kaya nga nilagay siya ng King of the Jews. Sa kanya pang ulo nang siya ipinako, di ba? Talagang ginawa talaga siyang hari. Ang mga kalokohan talaga ng mga depraved mind ng mga tao. No? Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi pa rin nababago ang mga taong hindi nananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Sa 16, sabi niya, these things His disciples did not understand at the first. But when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written on Him. And they had done these things for Him. Isipin nyo, ultimo yung mga disciple niya, nalilito. Hindi nalalaman, ano itong nangyayari na to? Pero sa kwento kanina, parang naki-cheer up sila, di ba? Hosanna! Parang naiisip nila, ito, parang go with the flow sila sa iniisip ng tao. Ito na yung hari, dumating na yung hari. Parang nakalimutan nilang lahat.
ang mga pinagsasabi, ang mga sinabi o mga tagubili sa kanila ni Kristo, alam niyo yung blind hindsight, mga kapatid, sa mga nasa medical field. What is a hindsight? It is yung common figure of speech, yung hindsight is 20/20. Yeah, di ba? Yan yung refers to a scale used to measure relative nearsightedness or farsightedness. Someone with clear, unaffected eyesight is being considered said to having a 20/20 vision, di ba? Yan yung hindsight, di ba? Yung point natin dito is that when you apply it in life, sa buhay natin, no? Kapag may perfect clarity ka ng past event, that is hindsight 20/20. Yun yung figurative speech na ginagamit. While blind hindsight, something additional wisdom natin, that is where you fail to recognize the signs beforehand or the know it all along effect, making past outcome seems predictable when there weren't, leading to a lack of insight for future actions. It highlights our inability, tayo bilang isang tao, the true causes of our mistakes until after they've occurred or happened. Saka lang natin na-realize yung pagkakamali natin. When we look at the past, somewhere or sometime in our lives, may mga bagay tayong hindi natin lubos na maunawaan di ba? Or maintindihan. Madalas akala natin tama na yung nalalaman natin, tama na yung mga ginagawa natin dahil nakasanayan na natin. Yun pala, may mali sa ating kaalaman kung kaya't ang interpretasyon po natin sa mga pangyayari sa bagay sa ating mga buhay may mali. May mali doon sa pag-interpretasyon mo or pag-iisip mo. Hanggang sa dumating yung time, as we progress in our lives, saka lang natin naintindihan ang mga bagay-bagay. Dahil nangyari na at na-witness na natin ang end result or yung kinahinatnan niyang nagtama sa ating pananaw. Alam niyo yun? Kaya minsan napasabi tayo, ay yung pala yun. Minsan hindi natin maintindihan yung mga pangyayari sa mga past na buhay natin dahil hindi pa natin nakikita yung effect or yung plano ng Diyos sa hinaharap. Kaya minsan nagagalit tayo, nagtatanong tayo, nawawala yung tiwala natin sa Diyos because we have that blind hindsight. Hindi pa nare-reveal ng Diyos, kahit na minsan may alam ka na, akala mo, na-predict mo, akala mo ito yung dito na papunta, pero hindi pala. Until it happens and you realize that ito pala yung end cause. Ito pala yung end game ng Diyos sa pangyayari na yon. Bakit namatay yung nanay ko noong time na yon? Bakit na maraming nangyaring paghihirap sa buhay ko? Yung pala may purpose yung Panginoon para mag-struggle ka, para pagsikapan mo na may ma-achieve ka, magsumikap ka, para magkaroon ka ng maayos na trabaho. Later on, na-realize mo, tika, ginawa pa lang instrumento ng Diyos yun para ma-achieve ko tong pangyayari na to sa buhay ko. At those times, hindi mo maintindihan dahil mayroon kang blind hindsight. So, dahil sa ganun pangyari, we can now see and understand things that previously were unknown. At kapag nalaman natin ang result, we can see things we missed before. So nag-progress yung hindsight when we only understand situation or event after it has happened or developed, di ba? Saka lang natin naintindihan. Kaya minsan, yun nga, napapasabi tayo na ganun pala yun, di ba? Ganun pala yung pangyayari, ganun pala yung plano ng Diyos sa buhay ko, ngayon ko lang naintindihan, ngayon ko lang nakita. Ganito po yung sitwasyon ng mga apostol or ng mga disciple noong time na yun. Ganun yung kalagayan nila, even itong mga disipulo ni Kristo, alam na nila may mga idea na sila They are aware of the Old Testament prophecies about the Messiah, but they are clouded with traditional Jewish interpretation that the promised one will be a political or military leader. O di ba nakisali sila? Nag-rejoice sila with the crowd, hawak-hawak pa rin nila yung tradisyon dahil na-clouded sila ng spectacle na yan na ang pag-isip ng tao ay gagawin siyang hari,
ng ating Panginoon Kristo, pati sila nadala. The disciples probably see that the adoring response of further proof that Jesus will overthrow the Roman oppressor and restore Israel's independence. Sa kabila po, Jesus, He has said and done sa kanila, sa marami nilang na-witness na ginawa natin Panginoon Kristo, hindi nila maintindihan pa rin talaga yung true nature ng pagdating ni Kristo bilang hari. Malabo pa rin sa kanila ang katotohanan. Well, it won't be until after His resurrection that the disciples finally have the benefit of the hindsight. Saka lang nila ito maintindihan. Sa pagkamatay ng ating, upang nakumpleto na yung istorya, na kailangan mapulfill ni Christ ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay na muli, makukuha nila yung benefit of a hindsight. It's improved perspective. Tayo po mapalad tayo mga kapatid Dahil yung improved perspective na ito ay nalaman na natin. Naisulat na. Hindi na natin kailangan pang danasin pa yung dinanas nila. Naisulat yun, nabasa natin at alam na natin kung ano yung mangyari sa hinaharap. Tingnan niyo po yung benefit na nangyari na yun. Noong time na yun, bulag sila. They have a blind hindsight. They don't have the benefit of the teaching presence of the Holy Spirit at that time. Tayo meron na ngayon Tayo ba'y nabubuhay pa rin sa blind hindsight? Or are we having a 2020 vision or the correct or the accurate perspective, our perspective of knowing our Lord Jesus Christ? Yung gospel na reveal na sa atin. So we should have a accurate or perfect hindsight about our Lord Jesus Christ. Hindi na tayo bulag sa katotohanan, mga kapatid. Sa 17 sabi niya, so the people who were with him when he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead continued to testify about them. Continue to testify. Akala mo kung ano yung tinitestify about him, no? For this reason also the people went to meet him because they heard that he had performed the sign. He had performed the sign. Yung always dito ang nakasang kanila sa isip is raising the Lazarus na nag-fuel ng public testimony. Diba? Ito talaga yung nag-fuel ng public testimony ni Christ sabi ko nga sa inyo kanina, pabalik-balik si Christ dyan Diba? Kaya nga nagkaroon na ng plot para patayin siya ng mga Hudyo, hindi matuloy-tuloy. Kasi napakaganda ng flow ng istorya. Aarestohin na lang nila, nakakatakas pa. May nag-perform ng miracle, tapos nagkaroon ng celebration, ng joyful event, nakatakas si Christ, sa gitna ng maraming tao. Diba? Hanggang sa dumating yung event na to na eto, babalik siya ng Jerusalem. Gusto na naman sana siyang sinalubong siya kanina ng mga Pariseo. Di ba? Para arestuhin or i-condemn. Pero naharang na naman ng mga tao. Sabi dito, they continue to testify about him. Masyado na silang namangha. Ay pinakitang kapangyarihan ni Kristo sa kanyang ikapitong miracle. No? Natagbunga ito ng iba't ibang paniniwala. May mga nananampalataya na siya ang tunay na Mesiyas, of course. Hindi naman natin aalisin yan na may mga genuine believer nung mga time na yan. Yung iba doon, purely na mga lang sa kanyang power. Kaya nga sign. They heard that he had performed the sign. Signs and wonders. Gustong-gusto nila yan. At umasa lang talaga si Christ ang kanilang Savior from the oppression of the Roman Empire or rule. So may dalawang klase. May genuine na believer as Christ as the Messiah. At yung pangalawa, yung nais lang nilang gawing hari si Kristo upang sa ganun ay iligtas sila sa problemang politikal at sosyal. Diba? Marami pa rin na naging matigas ang kanilang mga puso. A lot of them still harden their hearts. Unang-una na yung mga kanyang mga detractors. Diba?
as a sign of their depravedness. So yung iba, gusto pang ipapatay si Lazarus, di ba? Ganun sila kakaka-deprave. Time yun, di ba? So, signs are not instrument of God's for salvation. This only proves that the miracles are just signs which exhibits the divine power of Christ, but not instrument for salvation. It is only by the grace of God. Still by the grace of God. Pina-perform niya yung mga miracles and signs and wonders na yan to show His divinity, para tayo bilang witness niya ay makita natin yung kanyang divinity, dahil walang gumagawa niya, walang iba kundi ang Diyos lamang, lahat ng miracles na yan. Napakatindi ng ginawa niya yan. Isipin mo, ilang araw nang patay si Lazarus? Ilan araw? 4 na araw nang patay. Talagang sinagad niya na. Eto na, 4 na yan. Talagang nabubulok na yan. Inuud na nga yan eh. Kaya talagang manghang-mangha sa kanila yung mga tao na yan. Pero yung kanilang understanding is very futile. Napaka-shallow. Dahil it is an earthly understanding of making us a king to save them from the oppression, no, ng kanilang bansa at that time, ano. Dahil sawang-sawa na rin sila sa ruling, dahil alam nyo kung gaano rin ang dinanas na hirap ng Israel. Kanina may pinasa sa aking video ang aking sister wife about the speech of Benjamin Netanyahu, no. Lagi siyang nagbibigay ng history ng Israel, no. No more. Sabi niya, lagi niya, hindi na mangyayari muli ang Holocaust. Para sa kanila, yun yung pinaka-greatest oppression na nangyari sa kanila bilang Israelita eh. Yung Holocaust. Pero aside from that, kung ititrace natin ang history ng oppression ng Israel, ang dami. Yung kanilang diaspora going to Europe, nung sila ay nasinakop ng Roman Empire, lahat ng klase ng persecution, dinanas nila. Titilalakay natin yan, di ba? During our study in the book of Colossians. Kung paano sila pinapatay, paano sila sinusunog ni Emperor Nero. So, hindi natin masisi kung yung kanilang idea nung time na to is talagang to save them from the oppression of their conquerors. Yun na lang ang gusto nila eh. Wala na silang pakialam sa kaluluwa nila at that time. Para sa kanila, untimely yung dating ng ating Panginoon Kristo. Wala naman, hindi namin kailangan ngayon yung sinasabi mong pagkaligtasan ng kaluluwa namin eh. Ang kailangan namin ngayon is pulbusin mo lahat tong mga buwisit na mga Romano na to na talagang sumisira sa amin o pumapatay sa amin, nagpapahirap sa amin. Pero ang daming pariseo ng time na yon na sila mismo walang magawa sa oppression or ng conqueror ng Israel. Kailangan talaga nila ng coming Messiah or ng Savior. Pero sila mismo, yung mga pariseo, hawak-hawak nila ang katotohanan ng kasulatan, pero binulag sila ng kanilang prinsipyo, ng kanilang pride, ng kanilang authority, ng kanilang dominion. So it only proves that miracles are just signs which exhibits the divine power of Christ, but not instrument for salvation. Only it is by the grace of God. Sabi ko nga kanina, parang si Simon Magus yan, di ba? Alam niyo si Simon Magus, sino nakabasa ng Acts chapter 18 ba yun? O chapter 8? Chapter 8 yata, no? Sino nakakilala kay Simon Magus? Tataas ng kamay si Brad J. Kilalang natin Brad J si Simon Magus. Sino yun, mga kapatid? Siya yung naka-witness ng power ni Peter, di ba? Ay ni Paul, di ba? Ay ni Peter, di ba? Tapos dahil nagpe-perform siya, bumubuhay din ng patay. Ngayon gusto niyang naging believer siya, in a way, pero false believer siya. Ang gusto niya lang pala, it turns out, na gusto niya kunin lang yung power ni Peter. Binili pa niya. Gusto niya pang bilhin.
Di ba? So, ganun yung pag-iisip nila, no? Talagang gusto nila ng signs and wonders. Sorcery, power, ganun lang. But they don't care. But because this is the depravity of men. Harap-harapan mo nang nakikita about the divinity of Christ, na ito na yung Diyos, nasa harapan ko na performing miracles. Bakit hindi ko pinaniniwalaan kung ano yung plano niya, ano yung purpose niya na kanya sinasabi? Na repent and believe because the kingdom of heaven is yet to come. The kingdom of heaven, ang daladalang mensahe, not kingdom on earth. Yun ang malinaw ang mensahe ng ating Panginoon Jesucristo. He was about to come to be the king, di ba? As a king of heaven. He was establishing the kingdom of heaven here on earth. So lagi natin tatandaan mga kapatid that it's only by the means of effectual calling a man or a soul can be saved. Talagang sa Diyos lamang talaga manggagaling ang kaligtasan. And this effectual calling, this is an inner call. No? An irresistible call ng Diyos sa kanyang mga piniling mga anak. This is something irresistible call. Yung mga naligtas milan, yung dito, yung mga nanampalataya kay Kristo nung time na to, they have this irresistible call. They have this effectual call that this is the true Messiah that will save us from our damnation. Our spiritual damnation. Not from our social, not from our political problem, but our spiritual problem. But of course, God also uses the means to fulfill His divine plan and purpose for salvation. May means ang Panginoon. Like our prayers, He ordains it. Diba? As a mean. Pero He is the one who execute. Hindi manggagaling sa iyo yung fulfillment ng prayer mo. He will execute it for you using the means of your prayer. Kaya kailangan yung prayer mo naka-align sa will ng Panginoon. Because He will execute it according to His will na naka-align yung desire mo. So make sure when you pray to God, there is a submission. Di ba? Hindi yung ano yung sinisigaw ng iba? I proclaim. I claim. Kinlaim na. My God. Kung hindi yun yung will ng Panginoon, ikinlaim mo na. Magagalit ka? Sinisi mo yung Diyos dahil kinlaim mo na eh. I proclaim, I claim. Ano pa yung meron pang isa pa eh. Dapat we subject ourselves to the will of God because He is the sovereign of all things. Diba? We need to give Him glory in everything that we do. No? And align our will to His will. Di ba? And if you don't have siyempre, ang isa pang ginagamit niya na the means ay yung preaching and witnessing, siyempre. Napaka-importante po niyan that God ordains is preaching. Because that's the gospel itself. Di ba? He ordains it. He empowers it. Kung hindi ka marunong mag-preach, hindi ka marunong mag-witness, He ordain your prayers as a means to execute His plan. Pinay-pray mo that there will be a preacher to share the gospel to your loved one dahil hindi mo kayang i-share. Ipag-pray mo. That is the will of God, diba? You align the will of God that yung mga mahal sa buhay will also be saved like you. And if it is the will of God, they will be saved. God will do His part to save. Dahil hindi or wala sa kamay mo ang kaligtasan. Kahit sino pa yan na mahal mo. Diba? Or gustong-gusto mo. But if it's not the will of God, you can do nothing. That's why we just need to pray for God to move in His own way. No?
So sabi sa 19, so the Pharisees said to one another, you see that you are not accomplishing anything. Nag-uusap sila. Nagagalit na galit na yung mga yan. Look, the world, sabi niya, no, the world has gone after him. Generalize na nila. Parang mas alam na nila yung kanilang theology noong time na yan, ano? Na hindi lang para sa Hudyo yung message na yan, na what Christ has brought up to. Parang alam na nila na may extension na to outside their race. Not only exclusively for the Jews, but it's also for the Gentiles. Not even thinking that Christ as a blasphemer is being victorious in influencing people. Diba? Yan naman ang pagkakakilala nila kay Christ. Christ is a blasphemous being. Influencing people. Itong mga opposition leaders na to was also part of the gathering and make them foolish in front of other people they intended to lead. Nagmukhang tanga naman sila, di ba? Kayo mo nakita kanina, di ba? Doon sa visual natin. Napahiya sila. Diba? Tika muna si Christ, pinufulfill yung prophecy. Riding on a donkey. Ito totoo ba to? Nakita nila in face value, in real time, na fulfill yung prophecy, pero sarado yung pag-iisip nila. Isipin mo yun. Kanina diba sa video, sinabi nila, oh, prophecy ito itong nangyari na to, nasulat to eh. Pero ayaw nilang tanggapin dahil sa galit nila, sa hatred nila, sa hypocrisy na nararamdaman nila. Yung pagturing nila kay Kristo nung una pa lang na He is a blasphemer, that it supersedes their power and their authority. Ayaw nilang tanggapin si Kristo bilang Lord and Savior. Ayaw nilang tanggapin na siya talaga yung hari. Ayaw nilang tanggapin na siya ang Diyos na nagkatawang tao. Ayaw nila yung principle na yun o yung doktrina na yun. Diyos! Magkakatawang tao, no way! No way! They will not buy that thing. Galit na galit sila, di ba? Yung naghahanap ka ng butas o ng paraan para maisakdal mo si Kristo, pero ang kinalabasan, maraming tao pa ang tumawag sa kanya na Mesias or Savior. Alam mo yun? At sino nakakatanda ng istorya ni Mordecai at saka ni Haman? Pinepersecute ni Haman si Mordecai hanggang sa gusto niya na itong papatay. Pero alam niyo, nakita niyo yung blind hindsight sa istorya ni Esther? Di ba? Kung isipin natin doon pala, nung una pa lang pala, pinalo na Diyos na maging reyna si Esther for a certain purpose. Di ba? Na-persecute pa nung nagkaroon ng ano ba tawag yun? Yung pinagkanulo nila yung hari, si Xerxes or si Ahasuerus ng kanyang dalawang guard, di ba? Na gustong ipapatay, yung plot ay ang nakahuli yun si Mordecai. At sinabi yun sa hari, at hindi man lang siya binigyan ng award or reward or ng something na yun, pero naisulat sa scroll o sa chronicles ng hari. At dumating ang time na nabulgar ito at nabasa ng hari. Nung time na inutusan na si Haman na ipapatay si Mordecai, saka naman nangyari na binabasan ni Haring Ahasuerus or ni Xerxes yung chronicles. At bakit sino tong tao na to na nagligtas sa akin? Nabigyan ba ng reward, ng award to? Or ng recognition tong tao na to? Kaya pinatawag niya pa si Haman. Bakit hindi mo to binigyan ng recognition? O hindi niya pa tinanong yan, hindi niya pa alam na he's talking about Haman. Mordecai. Ano ang pwede nating gawin sa tao na to na nagbigay ng nagligtas sa akin? Sabi pa ni Haman, ilakad natin yan, ipasuot mo yung royal robe, lahat, di ba? I-proclaim natin siya, ilagay natin sa kabayo, ilibot natin sa buong syudad. Ginawa yon ni Haman, not knowing na si Mordecai yung tinuturo ng hari. And it turns out, ang nangyari, si Haman ang ibinitin sa gallows. Siya ang pinatay, siya ang namatay. Nakita nyo yung blind hindsight doon? Hindi mo alam yung tunay na mangyayari sa inaharap na nagganon na
Ganun yung kahinatnan pala, yung ginawang purpose ng Panginoon sa story na yun. Di ba? Ito po yung scene na happening among the people of Christ is also the threat to their security against the Romans. Kaya alalang-alala din yung itong mga pariseo na to, no? It is a threat for them. Lalong magagalit. Alam niyo ng mga time na yon, bawal ang magtipon ang mga tao more than 25. Batas yun ng Roman at that time. Bawal ang magtitipon more than 25, uhulihin kayo. You will be arrested. Kaya takot na takot sila nung dumating ang daming tao, tapos sinasalubong, tapos husana, alam mo kung sino, this is the king, ito na yung king. Eh syempre, pag nalaman ng Roman Empire, ng Roman ruling time, sino yung hari na tinutukoy niyo na yan? Yan na ba yung hari na tatalo sa amin? Nalalaban sa amin? Siyempre, yun ang pagkakaintindi niya kasi yun ang ipipresenta sa kanila ng mga tao eh. So nag-aalala sila. But somehow the Pharisees speak better theology than they realize. By saying, look, the world has gone after him. It seems they don't know. They really know the fact that the kingdom of Christ is now being extended from Jew to the Gentiles. Sa kanila, sa bibig na rin mismo nila nangyari. Anong galing, I mean. No opposition can stop God's plan. Wala. Diba? Kahit sila mismo. No opposition can prevent God's kingdom. No opposition can undo the sovereign grace of Christ. No one can undo. Kung ano ang plano ng Panginoon, manangyari at mangyayari yan. Let me say this in our conclusion. That Christ is the King that you cannot redefine. You cannot redefine the kingship of Christ. Many will praise Him, but only a few will submit to Him. That is the reality. Nakakalungkot isipin that maraming tao ang kumikilala kay Kristo as King of Kings and Lord of Lords, but never lahat ay nag-submit ng buhay sa Kanya. Alam niyo po yung guest natin the other week, no? Ang kanyang life verse daw is Matthew. Yung seek the kingdom. 6, ano yan? 6:33. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun daw yung kanyang life verse. Pero nabubuhay siya at nalulugbok po siya sa kasalanan. Hindi simpleng kasalanan yung kanyang dinaranas. Are you submitting yourself? Kaya ang tanong po namin, are you really seeking the kingdom of God and His righteousness? Are you submitting yourself to Christ as your King? The King saves sinners, but not only society's political conflicts or oppressions. He only saves sinners. Kaya mapapansin natin sa political world natin, isipin natin, mapapatanong tayo, what is God's purpose sa problema sa political ng Pilipinas? Lagi nating tatandaan, yes, there is a common grace. There is an interference of God's power in all aspect of our society, even political. Pero ang number one mandate, yung mandate talaga ni Christ sa atin, is to save us from our sins. Not from any oppression na nangyayari sa buhay o sa mundo na to. Tano sa atin bilang isang Pilipino. Ba? Kung ang will ng Panginoon ay wala ng pag-asa ang Pilipinas, we have to accept the fact na wala na talagang pag-asa ang political oppression or corruption sa Pilipinas. Because the main concern of our Savior is to save us from our sins, to save our souls from destructions. Kahit anong gawin ng tao, kung ang will ng Diyos sa mundong ito ay sirain na ito, dahil yun naman talaga ang inevitable na mangyayari sa mundong ito ay pupunta sa kapagkawasak, mangyayari at mangyayari yan. Walang makakapigil dyan.
All we need to do is to behold the kingship of Christ appointed by the Father, revealed by the Scripture, rejected by the world, but victorious through the cross. His coming is always triumphal, as we said, because God's plan is being fulfilled. Because Jesus publicly declared His kingship, the crowd calls Him King of Israel. That is His kingship. It is triumphal because the King comes in humility. It is triumphal because the cross is not defeat but victory. That's the victory of Christ over death and our victory as well. He will defeat sin. He will destroy death and will disarm the enemy, which is Satan. That is His kingship's mandate. Yun yung hari natin. That's why He's the King of Kings and the Lord of Lords of the coming kingdom. The future kingdom, hindi yung kingdom ngayon. It will be a future everlasting kingdom. Well, He will reign forever and evermore. It is triumphal because the kingdom is advancing right now. Through us, as a soldier of Christ, His kingdom is advancing. We are all soldiers of Christ. We are trained soldiers of Christ. And we are advancing. The king's reign will extend beyond Jerusalem to all nations as been prophesied by the Scripture. It is our mandate as a member of this kingdom to proclaim His kingship. At para doon sa ayaw magpasakop sa kanyang kingdom, sa kanyang kingship, prepare for your death, for your destruction. When you say that Christ is the King of Kings and Lord of Lords, isa puso po natin yan. Hindi po iyan isang quote lamang or isang linya na sinabi sa Biblia that He is the King of Kings and the Lord of Lords. We have to submit ourselves to the kingship of Christ. By what? By our obedience to the King. Dito nga, napaka-masunuri natin sa batas ng hari sa Saudi Arabia. How about being obedient to the King of Kings and the Lord of Lords? May mga excuses pa ba tayo? Sa kanyang mga precepts, sa kanyang mga tagubilin, sa kanyang mga decree. Pag sinabing decree, hindi mo yan pwedeng baliin. Hindi mo yan walang excuse sa decree ng hari. When He decrees it, kapag sinuway mo yan, kamatayan ang kapalit niyan. At kapag sinuway mo ang sinabi ni Kristo, that He is the King of Kings and the Lord of Lords, at kailangan mo pumasa ilalim sa Kanya, tanggapin Siya bilang Diyos sa ating pagligtas, and that is decreed will, at a decretive will of God, at hindi ka sumunod sa decree na to, palalayasin ka sa kingdom niyan, at doon ka sa dagat-dagatang apoy itatapon. That is the truth na sinasabi po sa atin ng Panginoon sa kanyang pagiging hari. Kaya mga kapatid, nawa ang mensahe na to ay nagbigay yaman po sa ating pag-iisip patungkol sa pagiging hari ng ating Panginoon sa Kristo, no? Although ganun lang ang kanyang pagpasok or ang presentation na parang hari ng mga peasants lang or ng hari ng mga, di ba, ng mga average na tao ang kanyang pagdating, pero hindi po ito yung simbolo ng kanyang pagiging hari. There is more than greater than that na kailangan na nasusulat po sa Biblia kung anong klaseng hari
ang ating Panginoon Jesucristo. Nawa, napagpala po tayo ng mensahe ng Panginoon sa araw na to. Purihin po ang Panginoon at subaybayan po natin ang nalalapit pang napaka-importanting event sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Purihin ang Panginoon.